Isa ako sa mga silent listener ng PNT Stories. Sana mapili ang kwento ko. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Carlo. Itong ikukwento ko, Sir Dave, ay yung nangyari sa akin noong pumunta ako sa lamay ng lola ko sa may probinsya. Matagal na akong hindi umuwi sa probinsya namin sa Quezon. Siguro mga 13 taon na mula noong huling beses kong pumunta doon. Wala na rin ako halos kamag-anak na nakakausap. Kaya nang mabalitaan kong pumanaw na si Lola Nena, parang gusto kong bumawi. Gusto kong personal na makiramay. Ang problema lang, hindi ko na matandaan yung eksaktong lugar. Wala na rin akong kontak ng mga pinsan ko. At ang tanging meron lang ako ay address na nakasulat sa lumang papel. Purok 3, Barangay San Vicente. Mahina na ang ilaw ng poste nang makarating ako ron. Mga bandang 8:00 ng gabi. Sumakay ako ng tricycle papasok sa loob ng baryo. Sabi ko sa driver, "Manong, pakidiretso po sa lamay ni Aling Nena." Tumingin siya sa akin sa rearview mirror. Tapos tumangulang. Tahimik yung biyahe. Puro palayan at kakahuyan sa gilid ng kalsada. Hanggang sa bigla na lang niyang sinabing, "Diyan na ho kayo, yung bahay na may puting tolda." Pagbaba ko, nakita ko yung tolda. Maraming kandila at mga taong nakaitim. Naisip ko, ito na nga siguro yun. Lumapit ako, bit-bit yung dala kong bulaklak at prutas. Pero habang papasok ako, napansin kong tahimik yung mga tao. Hindi yung normal na lamay na may nagkukwentuhan o nagkakape. Dito, lahat sila nakatingin lang sa kabaong. Walang bumabate, walang kumikibo. Nilapitan ko yung isang babae sa tabi. Sabi ko, "Ate, kay Aling Nena po ba to?" Ngumiti siya, pero yung ngiti niya parang pilit. At sabi niya, "Oo, dito ka na lang muna, iho. Dumating ka rin pala." Medyo nagtataka ako kasi parang kilala niya ako, pero hindi ko naman siya matandaan. Nilapag ko yung bulaklak at nang lumapit ako sa kabaong, doon ako kinilabutan. Hindi si Lola Nena ang nasa loob. At yung mukha ng patay, parang pamilyar. Parang nakita ko na siya dati sa panaginip ko. Paglapit ko sa kabaong, halos madulas yung kamay ko sa malamig na pawis. Yung ilaw ng kandila sa gilid, kumikislap-kislap, parang naglalaro sa hangin kahit walang hangin sa paligid. At yung mukha ng patay, parang gising. Nakadilat ng bahagya at parang nakatingin diretso sa akin. Lumingon ako sa paligid. Yung mga tao nakaupo lang, hindi kumikibo. Tapos napansin ko, pare-pareho sila ng suot. Luma, parang mga damit noong dekada 80. May ilan pa nga na putlang-putla at yung mata parang wala ng buhay. Gusto kong umalis, pero may lumapit sa akin. Isang matandang babae. Sabi niya, "Huwag ka munang umalis, apo. Hindi ka pa nakikikain." Yumuko siya, tapos inilapit sa akin yung plato ng pansit at tinapay. Pero nung inabot ko, napansin ko yung kamay niya, malamig at namumutla rin. At may amoy na parang bulok na bulaklak. Hindi ko na tinanggap. Sabi ko, "Pasensya na po, Lola. Nagmamadali po ako. Nagkamali po yata ako ng lamay." Hindi pa ako tapos magsalita nang biglang nagsabay-sabay na umiyak yung mga tao sa paligid. Kasabay nun, nagsara ang kortina sa loob ng tolda.
kahit walang hangin. Yung kabaong gumalaw. Narinig ko yung kahon na parang nagkikiskisan. Tapos sumunod yung tunog ng kuko sa kahoy. Parang may kumakaskas mula sa loob ng kabaong. Hindi ko na kinaya. Tumakbo ako palabas. Pero pagtingin ko sa labas ng tolda, ibang kalsada na yung nasa harap ko. Hindi na yung dinaanan kong sementadong daan, kundi madamong sementeryo at may mga krus na nakatirik. Sumigaw ako, pero walang lumalabas na boses. Hanggang sa may lumapit sa akin na lalaki, nakaitim, may bitbit na lampara. Sabi niya, "Hindi dito ang hanap mo, iho. Sa kabilang baryo ka pupunta. Hindi mo ba napansin? Patay lahat ng mga nandito." Paglingon ko ulit sa likod, wala na yung tolda. Wala na yung lamay. Tahimik na sementeryo na lang. Pag alis ko ron, sumakay ako sa unang tricycle na dumaan. Sabi ng driver, "Ay, doon ka pala napunta. Matagal nang abandonado yung lugar na yun. Wala na rin naglilibing dyan." Pagdating ko sa kabilang baryo, doon ko lang nahanap ang totoong lamay ni Lola Nena. May mga kamag-anak na nagtatawanan at nagkukwentuhan. At ang address ay halos kapareho lang ng una. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano ako nakapasok sa lugar na yun. Pero hindi ko na inisip, Sir Dave, kasi matapos naman malibing si Lola, umuwi na ako sa amin at hindi na bumalik sa lugar na yun kahit kailan. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Sana mapili at mapasama sa mga stories nyo sa YouTube. Hanggang dito na lang po. Salamat. Boss Dave, hindi ko talaga alam kung paano ko sisimulan to. Pero hanggang ngayon, nanginginig pa rin ako sa nangyari sa akin noong gabing yon. Akala ko, simpleng delivery lang. Pero parang bangungot yung pinasok ko. Ako nga pala si Leo, isang grab rider. Gabi na nun, mag-aalas 10:30 at medyo mahina na yung biyahe. Biglang may pumasok na order sa app. Pagkain. Ang address, Sitio San Roque. Medyo madilim na yung daan papunta ron. Pero sabi ko, okay lang. Sayang din yung kita. Habang nagmamaneho ako, pansin kong mahina na yung ilaw ng mga poste at bihira na ang dumadaan. Tinignan ko yung app at sabi ng mapa, 200 meters ahead. Pero parang ang layo-layo pa rin. Tapos, sa hindi ko alam na dahilan, nag-offline bigla yung GPS ko. Nawalan ako ng signal, kaya huminto muna ako sa may kanto kung saan may matandang lalaki na nakaupo sa harap ng tindahan. Sabi ko, "Tayo pwede magtanong, saan po yung bahay ni Ernesto?" Ngumiti lang siya, tapos itinuro niya yung makipot na daan sa gilid ng malaking puno ng mangga. Sabi pa niya, "Doon ka lang dumiretso, iho. Huwag kang liliko kahit may makita kang ibang daan." Medyo kinilabutan ako kasi kakaiba yung boses niya. Pero nagpasalamat pa rin ako at umalis na. Habang umaandar ako, napansin kong walang ibang bahay sa paligid. Madilim at tanging ilaw lang ng motor ko ang nagsisilbing gabay. Pagdating ko sa dulo ng daan, may isang bahay na maraming tao, may tolda at may mga kandila. Sabi ko sa sarili ko, ay, may lamay siguro. At ayon sa mapa, ayun yung mismong address sa mismong bahay na may lamay.
Bumaba ako, bitbit yung pagkain at lumapit sa gate. May lumapit na babae, umiiyak pa yata. Sabi ko, "Ma'am, delivery po kay Ernesto." Biglang nanlaki ang mata niya. Sabi niya, "Ano? Si Tatay Ernesto? Paano siya magkaka-order? Siya yung pinaglalamayan namin." Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko nang sabihin ng babae na yung umorder ng pagkain ay yung tatay niya mismo. Parang nanlamig yung buong katawan ko. Tumingin ako sa kabaong at doon sa loob, nakita ko yung mukha ng matandang tinanungan ko kanina sa kanto. Yung parehong ngiti na parang may tinatagong sikreto. Walang duda, siya yun. Yung lalaking pinagtanungan ko sa kanto, siya rin yung pinaglalamayan at siya rin yung mismong umorder. Biglang may malamig na hangin na dumaan. Yung mga kandila sa paligid ng kabaong sabay-sabay na kumurap at halos mamatay ang apoy. Narinig ko pa yung mga tao sa lamay na nagbubulungan. Parang lumamig bigla, no? Parang may dumating. Gusto ko sanang iwan yung pagkain at umalis na lang. Pero bago pa ako makagalaw, tumunog ulit yung phone ko. Nakita ko yung notification, order received, at ang pangalan ng sender, Ernesto. Doon na ako natakot ng sobra. Wala naman akong signal. Paano may pumasok na message? Tumingin ulit ako sa kabaong at sa isang iglap, parang gumalaw yung labi ng bangkay. Parang may gustong sabihin. Napaatras ako. Muntik ko nang mabitawan yung pagkain. Yung babaeng nakausap ko, nagulat din. "Kuya, nakita mo rin ba yun?" Hindi na ako sumagot. Tumalikod ako agad at tumakbo papunta sa motor ko. Habang umaandar ako paalis, napansin ko yung likod sa side mirror. May isang anino ng matanda sa gilid ng kalsada, nakatayo lang, nakatingin sa direksyon ko. Pagdating ko sa highway, tsaka lang bumalik yung signal. Pagbukas ko ng app, wala sa history ko yung order. Pero ito yung isa sa mga nakakatindig balahibo. Kinabukasan, tumawag yung isa kong kasamahan sa Grab. Sabi niya, "Pre, may balita ka ba sa sitio San Roque kagabi? May rider daw na nag-deliver ng pagkain sa lamay noong Ernesto. Pero sabi ng pamilya, wala naman daw dumating na rider." Hindi na ako sumagot kasi alam ko, ako yung rider na tinutukoy nila. Sa ngayon, Sir Dave, hindi na ako nagdi-deliver sa gabi. Mas pinili ko na lang mag-deliver sa umaga. At least yun, mas ligtas, maliwanag. Hanggang dito na lang po. Salamat na agad kung mapili ang kwento ko. Ako si Joshua. Gusto ko lang ibahagi itong nangyaring hindi ko talaga makakalimutan. Isang gabi ng lamay sa probinsya na hanggang ngayon ayaw ko nang maalala, pero paulit-ulit pa rin bumabalik sa isip ko. Noong isang gabi, pumanaw ang pinsan naming si Ate Minda, isa sa mga matandang nakatira sa dulo ng baryo. Dahil sa Maynila ako lumaki, bihira lang ako umuwi sa probinsya namin sa Quezon. Pero dahil malapit kami nun kay Ate Minda, nagpasya akong umuwi para makiramay. Pagdating ko sa baryo, napansin ko agad ang kakaibang katahimikan. Wala na ang mga batang naglalaro sa kalsada at kahit mga aso, tahimik lang sa tabi.
Ang tanging maririnig mo lang ay hampas ng hangin sa mga dahon at langit-ngit ng mga kahoy na poste. Ang lamay ay ginanap sa lumang bahay ni Ate Minda. Isang bahay na yari sa kahoy. May malalaking bintanang kahoy na halos hindi na maisara. Sa labas pa lang, ramdam mo na yung bigat ng paligid. May mga kandilang nakasindi sa bawat gilid ng kabaong at sa pagitan ng mga dasal ng mga nakikidalamhati, maririnig mo paminsan-minsan ang tila mahina pero paulit-ulit na pag-ihip ng hangin. Habang nag-aabot ako ng pagkain sa mga bisita, napansin ko ang isang matandang babae na nakaupo sa pinakang gilid ng lamay. Hindi ko siya kilala, pero nakasuot siya ng itim na belo at buong gabi, hindi siya umiimik. Tinitigan ko siya sandali, pero parang wala siyang reaksyon. Parang hindi niya ako nakikita. "Joshua, huwag kang masyadong tititig." Bulong sa akin ang pinsan kong si Carlo. "Baka mapaglaruan ka." "Ha? Anong ibig mong sabihin?" Basta, mamaya na lang. Huwag ka na maging curious." Bandang 12:00 ng gabi, unti-unti nang nag-uwian ng mga tao. Naiwan ako at ilang mga kamag-anak na nagbabantay ng kabaong. Sa labas, napansin kong lumakas ang hangin. Yung mga kandila, isa-isang namatay, pero walang hangin sa loob. Doon ko napansin yung matandang babae na kanina'y nakaupo sa gilid. Wala na sa pwesto niya, pero sa salamin sa tabi ng kabaong, parang may nakasilip na anino sa likod namin. Hindi ko alam kung imahinasyon lang yun o may kasama talaga kami sa lamay na hindi dapat nandoon. Hindi ko talaga alam kung anong nakikita ko sa salamin, pero sigurado akong may nakita akong anino sa likod namin. "Carlo, may tao sa likod." Mahina kong sabi habang nakatitig pa rin ako. Nilingon niya ako, sabay tingin sa salamin, pero wala siyang nakita. "Wala naman ah, antok ka lang siguro." Pero alam kong hindi ako nagkakamali. Yung salamin, lumabo. Parang may humihinga sa mismong harap nito kahit walang tao ron. Biglang bumagsak ang isa sa mga kandila sa sahig. Nagkatinginan kaming lahat. Isa sa mga tita namin agad lumapit para ayusin. Pero bago niya pa mapulot, may narinig kaming mahina pero malinaw na boses mula sa likod ng kabaong. "Ang lamig. Bakit niyo ako iniwan sa labas?" Lahat kami nagkatinginan. Parang tumigil ang hangin. Yung mga kandila sabay-sabay nagliyab ng mas malakas. Parang may dumaan na hangin, pero hindi mo maramdaman sa balat. "Joshua, huwag kang lilingon," sabi ni Carlo ng mahina. Pero napalingon pa rin ako at doon ko siya nakita. Yung matandang babae na kanina nakaupo sa gilid, nakatayo na ngayon sa tabi ng kabaong. Nakatingin siya diretso sa ilalim ng kanyang belo. Pero hindi yun ang nakakatakot. Ang mukha niya ay unti-unting nabubulok. Hindi pa siya nakakapagpahinga. May hindi pa siya nakukuha. Bulong ng isa sa mga matatanda. Lahat kami sabay-sabay umatras. Pero parang mabigat ang hangin. Bawat galaw, parang may humihila. Nakita ko si Carlo na napaluhod. Hawak ang dibdib niya. At naririnig kong parang may humahagik-gik sa mismong tabi niya. Maya-maya, nag-umpisa ng magdasal ang isa sa mga tita ko ng malakas. Pero sa bawat salitang binibigkas niya, yung matanda sa tabi ng kabaong, mas lalo lang lumalapit. Hanggang sa umabot siya sa harapan ng salamin.
At sa mismong salamin, hindi na siya matanda. Ang nakita ko ron ay si Ate Minda, nakangiti. Nang sumunod na segundo, namatay lahat ng ilaw ng kandila at biglang tumahimik. Nawalan din ako ng malay. Tapos pagkatapos nun, umaga na. Lahat daw nakaidlip, sabay-sabay. Nakakapagtaka, pero nung tinignan namin ang kabaong, may bakas ng kamay sa salamin ng takip nito. Parang may humawak mula sa loob. Pagkatapos ng lamay, sunod-sunod na nagkasakit ang 3 kamag-anak namin na kasama sa pagbabantay. Si Carlo, hindi na bumalik sa baryo. Ako naman, tuwing napapadaan ako sa salamin sa bahay, minsan, parang may nakasilip na nakaitim sa gilid, nakatingin lang. Sabi ng mga matatanda, kapag may lamay, huwag kang tititig sa salamin. Hindi mo alam kung sino ang tititig pabalik. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Bunso, 32 years old. Tagalinis sa isang funeral chapel dito sa Bulacan. Hindi ko akalaing sa trabaho kong simpleng paglilinis at pag-aasikaso ng lamay, makakakita ako ng mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng kahit sinong pare o albularyo. Bago maghating gabi ang simula ng duty ko, ako ang tagapagbantay kapag wala ng tao sa viewing area. Madaling araw na, tahimik ang buong chapel. Tanging tunog lang ng electric fan ang maririnig. 3 ang kwartong ginagamit para sa lamay. Yung una, may lamay ng isang lolo. Yung pangalawa, bakante. At yung pangatlo, may bangkay ng batang babae na aksidenteng nasagasaan. Sa unang gabi ko doon, normal lang lahat. Nilinis ko ang paligid, inayos yung mga bulaklak at nagmap sa sahig. Pero pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, biglang tumunog ang intercom mula sa loob ng viewing room ng batang namatay. Kuya Bunso? Napahinto ako. Hindi ako makagalaw. Alam kong walang tao ron. Sarado ang pinto at ako lang ang gising. Paglapit ko, nakita kong bukas ng kaunti ang pinto. May ilaw pa, pero mahina. Dahan-dahan kong tinulak. At sa gilid ng kabaong, may batang nakaupo, nakatalikod, nakayuko, at hawak-hawak ang laruan na nasa loob ng kabaong na kasama ng bangkay. Nang lapitan ko siya, nawala siya. Pero yung laruan, nasa sahig. Kinabukasan, sinabi ko sa supervisor ko. Sabi niya lang, hayaan mo na, normal yan dito, masasanay ka rin. Pero hindi ko talaga matanggap. Kaya noong sumunod na gabi, nagdala ako ng cellphone at sinubukan kong i-record yung chapel sa gabi. Mga 10:30 habang pinapanood ko yung CCTV monitor sa maliit na opisina. Napansin kong may gumalaw sa viewing area ng batang babae. May anino, maliit, parang bata. Tumatakbo pa ikot sa kabaong at minsan humihinto at nakatingin diretso sa kamera. Biglang nawala ang ilaw. Tumigil ang lahat ng electric fan. Nang bumalik ang kuryente, may amoy ng bulok na bulaklak at kandila. Pagtingin ko sa salamin sa harap ko, may kamay na dumidikit sa likod ko. Puti, malamig at maliit. Parang kamay ng bata.
Tumakbo ako palabas ng chapel. Pero paglabas ko, may kabaong na bukas ang takip. Hindi yung sa batang babae, yung bakanting viewing room na wala dapat laman. Sa loob, may nakahigang katawan na kulay abo. Walang mata, pero nakangiti. At may narinig akong boses sa tenga ko. "Salamat, Kuya Bunso. Nilinis mo ako." Pagmulat ko, nasa labas na ako ng chapel, hawak-hawak ng mga kasamahan ko. Sabi nila, nakita raw nila akong nakahandusay sa sahig sa harap ng bakanting viewing room. Nawala ng malay. Pero ang mas nakakakilabot, sabi ng supervisor, may mga yapak ng bata sa loob ng kwarto kahit wala naman silang inilagak na bangkay doon. Sa ngayon, Sir Dave, nagtatrabaho pa rin naman ako dito sa chapel. Pero simula noon, hindi ko na ulit naramdaman yung nagparamdam sa akin nung gabing yon. Hanggang dito na lang po. Salamat po. Ako si Makmak, bagong seaman. At ito ang unang kontrata ko sa barko. Matagal ko na tong pinangarap, makasakay, makaipon, at maipagmalaki sa pamilya ko sa probinsya. Pero noong unang gabi ko sa barko, doon ko lang nalaman na hindi lahat ng silid sa loob ng dagat ay para sa tao. Ang barko namin ay isang cargo vessel na galing Singapore papuntang Chile. Pag-akyat ko pa lang, naamoy ko na agad ang halimuyak ng langis, bakal, at alat ng hangin. Normal sa barko. Maayos ang mga kasama ko, puro veterano, kaya ako lang talaga ang greenhorn. Pagdating ng shipmate, binigyan ako ng susi sa aking magiging kabina. Doon ka sa ilalim ng deck, banda sa dulo ng hallway, malapit sa lumang storage, sabi niya. Tuwang-tuwa ako kasi may sarili akong kwarto. Medyo masikip, oo, pero may kama, maliit na mesa, at isang porthole na halos di mo mabuksan dahil kalawangin na. Pero sapat na para sa akin. Pagpasok ko, medyo malamig sa loob kahit wala namang aircon. Tinignan ko ang paligid. May lumang larawan ng barko na nakasabit sa dingding. At may maliit na krusipilyo sa itaas ng kama. Akala ko, galing sa dating nakatira ron. May amoy lang na parang pinaghalong asin at lumang kahoy. Pero binaliwala ko. Kinagabihan, habang nagpapahinga ako, may narinig akong mahinang tunog ng paglakad sa labas ng kwarto. Akala ko isa sa mga kasamahan ko lang na nagro-robing. Pero nang tumigil ang mga yapak sa mismong labas ng pinto ko, kinabahan ako. Tumingin ako sa orasan. 2:17 AM. Biglang tumahimik. Hanggang sa may narinig akong mahina, mabagal na kaluskos sa ilalim ng kama. Pinakinggan ko. Baka daga lang o kung ano man. Pero hindi daga ang tunog. Parang paghinga. Mabagal. Malalim. Parang galing sa loob ng pader. Tumayo ako, lumapit sa kama, at dahan-dahan kong inangat ang bedsheet. Wala. Natawa pa nga ako sa sarili ko. Siguro, pagod lang ako, sabi ko. Pero paglingon ko sa dingding, may napansin akong kakaiba. Sa bandang dulo, may bakal na hatch na parang sirang takip ng ventilation. At sa paligid nito, may mga gasgas at marka ng kuko. Parang may pilit na kumakapit palabas. Kinabukasan, tinanong ko si Boson kung sino ang huling tumira sa kwartong yun. Tahimik lang siya sandali bago nagsalita. "Huwag mo na lang masyadong pansinin.
Kung may mararamdaman ka dyan, basta wag kang lalabas pag madaling araw. At wag mong tatanggalin yung krus sa dingding kahit anong mangyari. Natahimik ako. Bakit kailangan kong wag tanggalin yun? At bakit parang takot siya habang sinasabi yun? Pagbalik ko sa kabina, tinignan ko ulit ang krus. Napansin kong may maliit na talsik ng kalawang o dugo sa likod nito. At sa mismong likod ng dingding, may mahinang kalabog. Parang may kumakatok mula sa kabilang side. Kinabukasan, parang normal lang lahat. Pero mula ng gabing yun, hindi na ako mapakali sa kabina ko. Tuwing gabi, eksaktong 2:00, naririnig ko na naman yung paghinga sa ilalim ng kama. Mabagal at malalim. Minsan, may kasunod na mahinang boses. Parang bulong na hindi ko maintindihan. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng uniform, biglang umilaw at namatay ang ilaw sa kisame. Pagbukas ulit, napansin kong nakasabit na ng pabaliktad ang krus sa dingding. Nanindig ang balahibo ko. Agad kong ibinalik sa dati. Pero habang hinahawakan ko yung krus, naramdaman kong mainit ang metal. Parang bagong galing sa apoy. Tapos mula sa ilalim ng kama, may kumalabog. Sabay may amoy ng nabubulok na isda at langis. Nang silipin ko, wala. Pero ang sahig, basa. Parang may tumutulong tubig. Bigla ko narinig ang mahinang tunog ng kalansing ng kadena. Tapos kumalabog ulit yung hatch sa sulok ng pader. Nilapitan ko, dahan-dahan. Habang inilalapit ko ang ilaw, may narinig akong pagkaskas ng kuko sa bakal at isang tinig na halos hindi boses tao. Mainit pa rito. Mainit pa rin. Doon na ako umatras. Sinubukan kong tumakbo palabas. Pero paghawak ko sa pinto, hindi bumubukas. Nilakasan ko. Sinipa ko. Pero parang may humahawak sa kabila. Maya-maya, may mabigat na akbang mula sa ilalim ng kama, papunta sa akin. Napaatras ako hanggang sa sulok. Nang tumigil ang mga yapak, nakita ko sa ilalim ng liwanag ng flashlight, may paa, basang-basa, may kalawang at may marka ng kadena sa bukong-bukong. Unti-unting lumalabas ang isang anino, dahan-dahan, hanggang sa makita ko ang kalahating katawan ng lalaki na may balat na namumutla, puno ng sugat at langis, at ang muka, walang mata, puro butas lang. Ngumisi siya, sabay lumapit sa akin ng paunti-unti. Habang naglalakad siya, pumapatak ang tubig mula sa katawan niya, at sa bawat patak, may tunog na parang nag-aapoy na langis. Sinigawan ko siya. Anong kailangan mo? Ngunit sumagot siya ng paos. Yung kabina, akin to. Pagkasabi niya nun, nagsindi mag-isa ang lahat ng ilaw sa kwarto. Sabay umalingaw-ngaw ang tunog ng alarm sa hallway. Bumukas bigla ang pinto at nakita ako ni Boson. Halos walang kulay ang mukha ko. Pagpasok niya, wala na ang nilalang. Pero basa ang sahig at nakabukas ang hatch na dati ay kalawangin at sarado. Pagkatapos ng insidenteng yon, dinala ako ng kapitan sa bridge. Habang nanginginig pa rin ako, tinanong ko kung anong kwento sa kabina ko. Sabi ni Boson, yung kwartong yan, dati tirahan ng isang oiler. Nahulog sa ilalim habang nag-aayos ng pump valve. Hindi na nahanap yung katawan niya. Hanggang isang araw, bumalik yung amoy ng langis sa loob ng kabina. Kaya simula nun, di na tinirahan ng kahit sino.
Hindi ko maintindihan. Kasi alam naman pala nilang may ganong background yung kabina na yun, pero ayun pa rin ang binigay sa akin. Hindi ko alam, siguro dahil bago pa lang ako. Pero matapos yun, nilipat na ako ng kabina at naging maayos naman na ang pagtatrabaho ko sa barkong yun. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Salamat sa pagbasa ng kwento kong mapili. More power sa PNT Stories. Magandang gabi sa lahat. Ako si Paul, isang seaman na 7 taon nang sakay ng mga barko sa iba't ibang bansa. Sa tagal ko nang naglalayag, akala ko sanay na ako sa lahat. Sa unos, sa dilim, sa mga kakaibang tunog ng barko sa 10 oras ng gabi. Pero noong biyaheng Brazil namin, doon ko lang naranasan ang takot na hindi kayang ituro sa training. Panahon yun ng Hulyo. Naka-assign ako sa isang bulk carrier na may kargang mga bakal na coil. Galing kami sa Santos, Brazil. Paalis papuntang Singapore. 3 araw na kaming nasa dagat. Kalmadong-kalmado ang paligid. Pero ang hangin sa loob ng barko ay parang may bigat. Parang may amoy ng kalawang at alat na hindi mawala kahit anong linis. Ang barko namin ay luma na. Halos 2 dekada nang naglalayag. May ilang parte ng koridor na may kalawang at tagis ng tubig alat. At sa gabi, rinig na rinig mo ang bawat ugong ng makina at kalansing ng bakal. Naka-assign ako noon bilang engine cadet. At tuwing 12:00 ng gabi, bumababa ako sa engine room para mag-check ng gauge at maglag ng temperatura. Sa totoo lang, ayoko ng oras na yon. Kasi sa engine room, kahit may ilaw, laging madilim sa mga sulok. Mainit, mabigat ang hangin. At minsan, parang may naririnig kang yapak na hindi mo alam kung saan nanggagaling. Noong unang gabi, habang nag-i-inspeksyon ako, napansin kong may bukas na pinto sa dulo ng passage papunta sa luma at di na ginagamit na storage room. Sarado dapat yon kasi may mga lumang spare parts at mga gamit pang maintenance na kalawangin na. Pero nang sumilip ako, nakasindi ang ilaw sa loob. Wala namang dapat tao na ron, kaya lumapit ako. Pagdating ko sa pinto, biglang pumailan lang ang amoy ng lumang langis at something. Mabaho, parang nabubulok na isda. Tinignan ko ang loob. May mga kahon, mga drum ng langis, mga sirang tools. Pero wala akong nakita. Nang ilawan ko gamit ang flashlight, parang may dumaan sa pinakang dulo ng silid. Mabilis, parang anino lang. Pero malinaw kong nakita ang hugis tao. "Boson, sir?" Tawag ko. Pero walang sumagot. Nang lapitan ko, narinig kong parang may mahina, kaluskos ng bakal sa sahig. Tapos biglang bumukas ng bahagya ang isang lumang locker. Tinapat ko ang ilaw. Wala. Pero sa gilid ng frame ng pinto, may marka ng kamay. Maitim, parang grasa, pero basa. Kinilabutan ako. Pagbalik ko sa duty station, tinanong ko ang oiler na si Mang Ben kung may pumasok ba sa storage room. Umiling siya at sinabing, "Wala nang pumapasok dyan, Paul. Matagal nang sarado yan. May na-aksidente kasi dyan dati. Yung dating Peter, nahulog sa ladder. Hindi na nailigtas." Hindi na ako nakasagot. Nang gabing yun, habang nasa bangka ko, narinig kong may mga yapak sa hallway. Mabibigat, parang bakal na sapatos. Tinignan ko sa labas. Wala. Pero narinig ko, tumigil yun sa labas ng pinto ko. At sa pinakang dulo ng koridor,
may ilaw na biglang bumukas mag-isa. Ang sabi nila, kapag nasa gitna ka ng dagat at may marinig kang hindi mo maipaliwanag, huwag kang tatayo kasi baka hindi lang tao ang naglalakad sa loob ng barko. Simula nung gabing yun, hindi na ako mapakali. Kada duty ko sa engine room, pakiramdam ko may sumusunod. Tuwing papasok ako ron, parang may malamig na simoy ng hangin kahit dapat mainit sa loob. At sa pagitan ng ugong ng makina, may naririnig akong mabagal na paghinga. Mahina lang, pero malapit. Parang nasa likod ko mismo. Isang gabi, 12:00 na naman. Ako ang naka-duty mag-isa. Si Mang Ben ay nasa taas, nag-aayos ng valve sa deck. Ako naman, nag-i-inspeksyon ng mga pressure gauge sa may ilalim. Habang nagsusulat ako sa logbook, may narinig akong kumakatok sa pader ng makina mula sa loob. Tinignan ko, wala. Pero nang ilapit ko ang tenga ko sa metal wall, maririnig mo talaga. Sunod-sunod, tapos biglang may bumulong. Paul. Nanigas ako, napaatras ng konti, hawak ang flashlight at tinutok ko sa paligid. Wala akong kasama. Pero nang itutok ko sa hagdan, may paa akong nakita. Basang-basa, may bakas ng grasa papunta sa itaas. Sumunod ako nang nanginginig habang marahan ang bawat hakbang. Pag-akyat ko sa platform, nakita ko sa gilid ng makina isang lalaking nakatalikod. Basang-basa ang uniforme at may tumutulong tubig sa sahig na parang galing sa katawan niya. "Sir, boson?" tanong ko. Wala siyang sagot. Dahan-dahan siyang lumingon at doon ko nakita itim ang muka, walang mata, puro tubig at langis ang dumadaloy sa pisngi. Ngumiti siya at sa ilalim ng ilaw may nakita akong malalim na hiwa sa liig, parang sugat ng nahulog sa bakal. Biglang namatay ang ilaw. Narinig kong may tumakbo pababa ng hagdan. Mabigat, parang bakal na boots, sunod-sunod. Tumakbo ako palabas, halos madapa. Pero nang lumabas ako sa koridor, nakasindi lahat ng ilaw. Tahimik ang paligid. Pero sa sahig, may basang bakas ng paa mula sa storage room papunta sa engine control. Sinundan yun ni Mang Ben nang bumaba siya. Pagtingin namin sa dulo, wala. Pero umalingaw-ngaw ang tunog ng bakal na parang may tumatama sa ladder. Nang silipin namin sa baba, may lumang helmet na bumagsak mula sa itaas. Tapos sa mismong helmet, may nakasulat na pangalan, Morales. Siya raw yung namatay. Ilang taon na ang nakalipas. Pag-akyat namin sa bridge, nagulat kami. Halos kalahati ng crew ay ayaw nang bumaba sa makina. Sabi ng iba, naririnig daw nila ang mga yapak at kalansing ng wrench sa gabi, kahit walang tao sa ibaba. May isa pang oiler na sinubukang matulog malapit sa engine room, pero nagising daw siya dahil may malamig na kamay na humawak sa leeg niya. Kinabukasan, habang papalapit kami sa Brazil Coast, napansin ng chief engineer na bukas na naman ang pinto ng storage room kahit nilagyan na namin ng lock. Pinasilip niya sa CCTV at doon namin nakita isang anino ng tao ang lumabas mula sa loob ng silid. Tumigil saglit at nawala sa gitna ng koridor. Pagdating namin sa daungan sa Brazil, nag-request ang kapitan na ipabless ang barko.
Dumating ang isang pare at habang binabasbasan niya ang paligid, bigla raw nagpatay-sindi ang mga ilaw sa engine room. Natahimik ang lahat. Mula nun, tuwing nakakarating kami sa Brazil, laging may nagtitirik ng kandila sa storage room. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Salamat. Magandang gabi po, Sir Dave, at sa mga nakikinig. Ako si Ricky, isang seaman na madalas maglayag dito lang sa Pilipinas. Mga ruta mula Batangas papunta sa Romblon at minsan hanggang Iloilo. Hindi ito tulad ng mga malalaking barkong pang-internasyonal. Mas maliit, mas tahimik, pero mas ramdam mo ang dagat. Panahon yun ng kalagitnaan ng Hunyo, tag-ulan, at medyo masungit ang panahon. Pero sanay na kami sa ganitong biyahe. Maaga kaming umalis mula Batangas Port, bandang 2:00 ng madaling araw. Ako ang naka-duty sa lockout. Trabaho kong magmasid habang naglalayag ang barko. Tahimik ang lahat. Karamihan sa mga kasama ko ay natutulog pa sa bunks, habang ang kapitan ay nakatingin sa radar. Nakaupo ako sa harapan ng bow. Ang tanging maririnig mo ay hampas ng alon at bakal at ugong ng makina. Pero habang papalapit kami sa kalagitnaan ng laot, may kakaibang liwanag akong napansin sa di kalayuan. Isang kumikislap na ginto sa ibabaw ng tubig. Akala ko nung una ay ilaw ng ibang barko. Pero kakaiba ang kulay. Hindi puti, hindi dilaw. Ginto, parang liwanag ng araw, kahit madaling araw pa lang. Tinawagan ko yung kasama kong si Boyet na nasa deck din. Pero nang ituro ko, wala siyang makita. Wala naman, Rick. Baka ilaw lang yan ng alon o refleksyon. Pero sigurado ako sa nakita ko, kaya hindi ko tinigilan. Kinuha ko yung binoculars at doon ko mas malinaw na nakita. Isang barkong kulay ginto, kumikislap sa bawat hampas ng alon. Hindi ko maipaliwanag kung paano, pero malinaw ang hugis. May mga layag na parang yari sa liwanag at katawan na kumikintab sa dilim. Parang lumulutang lang, walang tunog ng makina. Habang tinitignan ko, napansin kong sumasabay ito sa direksyon ng barko namin. Kung saan kami pumipihit, doon din siya lumiliko. Pero nasa layong mga 300 metro lang. Parang hinahabol, pero walang galaw ng tubig sa paligid nito. Lumapit ako sa kapitan. Tinuro ko sa kanya gamit ang binoculars. Pero nang siya na ang tumingin, wala raw siyang nakikita. Ang radar namin, malinaw, walang ibang vessel sa paligid. Siguro pagod ka lang, Rick, sabi ng kapitan, sabay tapik sa balikat ko. Pero habang tumatagal, mas lumalakas ang kutob ko. Pagbalik ko sa harap ng bow, naroon ulit ang gintong liwanag. Mas malapit na. At sa sandaling yun, nang tumama ang alon sa gilid ng barko namin, narinig ko ang tunog ng kampana. Parang may nag-a-announce ng pagdating ng isang barko. Paglingon ko sa karagatan, wala pa ring nakakakita, kundi ako lang. Pero sa loob-loob ko, ramdam kong hindi yun ordinaryong barko. At kung totoo man ng dagat ng Romblon ay puno ng mga nawawalang kaluluwa at lumubog na barko, baka ang nakikita ko ay isa sa kanila. Isang gintong barkong naglalayag sa pagitan ng mundo ng mga buhay at patay. Habang papalayo kami sa kalagitnaan ng dagat ng Romblon, hindi mawala sa isip ko ang gintong barkong yon. Sa radar, wala. Sa mga kasama ko, wala ring nakikita. Pero sa mata ko, malinaw.
Lumapit ulit ako sa bow. Hawak ang binoculars. Habang sinisilip ko, napansin kong mas nagliliwanag na ang barko. At sa bawat kislap nito, parang may mga aninong naglalakad sa deck. Mga tao, pero hindi malinaw ang muka. Parang mga nilalang nagawa sa liwanag. May maririnig din akong may hinang boses na kumakanta. Parang lumang awit dagat. Mabagal at malungkot. Hindi yan totoo. Bulong ko sa sarili ko. Pero habang sinasabi ko yon, biglang tumigil ang makina ng buong barko namin. Tahimik, walang ugong, walang galaw. Tanging hampas ng alon at ihip ng hangin ang naririnig. Lumabas ang kapitan at chief engineer. Nagtakbuhan papunta sa makina. Sabi nila, walang dahilan para tumigil. Puno ng diesel. Maayos ang sistema. Habang lahat ay nag-aalala sa makina, napatingin muli ako sa dagat. At doon ko nakita, nasa tapat na namin ang gintong barko. Maliwanag ito, hindi nakakasilaw. Kita ko ng malinaw ang mga detalye. May mga bandilang lumilipad kahit walang hangin. At mga taong nakatayo sa deck, nakatitig sa amin. Lahat sila ay nakasuot ng uniforme ng lumang marino. May sombrero, may puting kwelyo, at ilan ay may hawak pa na lampara. Pero ang pinakang nakakatakot, wala silang mga mata. Isa sa kanila ang lumapit sa gilid ng barko nila. Nakatingin diretso sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero narinig ko ang boses niya sa isip ko. Marami sa amin ang hindi na nakabalik. Huwag mong sundan ng liwanag. Pagkasabi nun, biglang umihip ang napakalakas na hangin. Halos matumba ako. Nagsimulang gumalaw ang alon. At sa gitna ng dilim at ulan, nagsimulang maglaho ang gintong barko. Hindi ito lumubog o naglayag. Unti-unti lang itong naging hamog hanggang sa tuluyang nawala. Kasabay nun, biglang umandar ulit ang makina ng barko namin. Parang walang nangyari. Pagdating namin sa Romblon Port kinabukasan, hindi pa rin ako makapaniwala sa nakita ko. Sabi ng kapitan, may mga marino raw talaga noon na hindi na nakakabalik. Lalo na noong panahon ng giyera, nang maraming barko ang lumubog sa karagatang yun. May mga kwento tungkol sa gintong barko ng mga nawalang marino na minsan ay nagpapakita sa mga seaman na unang beses dumaan sa ruta ng Romblon. Ang sabi ng matatandang taga Romblon, kapag nakita mo ang gintong barko, ibig sabihin, isa sa mga kaluluwang marino ang nakakita rin sa'yo. Bilang paalala na huwag mong kalimutan ang dagat na kumitil ng buhay nila. Pagkatapos nun, hindi ko na ulit nakita yung gintong barko. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig. Ako si Chris, isang seaman na halos 10 taon na naglalayag sa iba't ibang parte ng mundo. Hindi ako madalas maniwala sa mga kababalaghan. Sanay na ako sa dilim, sa dagat, sa unos. Pero may isang gabi sa karagatan ng Indian Ocean, isang karanasang hindi ko malilimutan habang buhay. Buwan ng Hulyo noon, kalagitnaan ng biyahe namin papuntang Africa. Malalim na ang gabi, mga bandang 2:30 AM, at ako lang ang naka-duty sa bridge. Tahimik ang paligid, tanging hampas ng alon at ugong ng makina ang maririnig. Ang dagat ay parang salamin, madilim, kalmado, pero kakaiba ang pakiramdam. Parang may mga matang nakamasid mula sa kailaliman. Habang tinitignan ko ang radar,
Napansin kong may maliit na signal sa kanan ng barko. Parang gumagalaw. Akala ko debris lang o si creature. Pero nang silipin ko sa binoculars, may nakita akong liwanag sa ilalim ng tubig. Paikot-ikot, parang kumikislap na asul. Tinawagan ko ang kasama kong si Mateo. Pero nang dumating siya, nawala na ang liwanag. "Chris, baka pagod ka lang," sabi niya, kaya pinabayaan ko na lang. Pero ilang minuto pa lang, narinig namin ng malalim na kaluskos mula sa labas. Parang may kumakapit sa gilid ng barko. Lumabas ako sa deck, dala ang flashlight. Malamig ang hangin at ang alon ay biglang lumakas. Habang naglalakad ako, naramdaman kong parang may sumasabay sa barko sa ilalim ng tubig. Ang mga alon ay gumagalaw ng pabaliktad, paikot, parang may umiikot na anino sa ilalim namin. Itinutok ko ang ilaw sa dagat at doon ko siya nakita. Isang nilalang na may katawang tao, pero ang balat ay parang sa isda, kumikintab sa ilalim ng buwan. Ang mata niya ay kulay itim, walang puti, at ang ngiti niya napakalaki. May ngipin siyang parang pating. Ang buhok niya ay mahaba, basang-basa. Syokoy. Lumutang siya paangat, nakatingin diretso sa akin. Para siyang nangaakit, kumakaway, pero may dugo sa kamay. Biglang kumalabog ang ilalim ng barko at naramdaman naming umalog ito. Ang iba sa crew ay nagsitakbuhan, nagsisigawan. May isa pang seaman ang nakarinig ng boses mula sa dagat. Isang malalim na boses na parang humihingi ng tulong. Biglang bumuhos ang ulan. Umalo ng malaki ang dagat. Ang radar ay nagloko at lahat ng ilaw sa deck ay nagsimula ng mamatay, isa-isa. Ang tanging naririnig namin ay yung malakas na hampas ng alon sa buntot ng hull ng barko. Pagtingin ko ulit sa dagat, kalmado na. Kinabukasan, parang wala nangyari. Maliwanag na ulit ang langit. Pero may isang engineer na hindi na bumangon mula sa kama. Nilagnat siya at nagsisigaw buong gabi. Sinasabing may mata raw sa ilalim ng dagat na nakatingin sa kanya. Pagdating namin sa port, nagsagawa ng inspection sa hull. Ang mga diver na bumaba ay umakyat agad matapos ang ilang minuto. Putlang-putla, nanginginig. Isa lang ang nasabi nila. May mga malalim na gasgas sa ilalim ng barko, pero hindi gawa ng makina o coral. Parang mga kuko. Simula nun, tuwing lalayag ako, laging may kaba tuwing madilim ang dagat, kasi alam kong hindi lang tayo ang nasa ibabaw ng tubig. May mga nilalang sa ilalim, tahimik, pero nagmamasid. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat.